Ilang aberya naman ang inirereklamo ng ilang mga senior citizens sa Caloocan City kaugnay ng idinaos na botohan. Para sa update, may ulat si Clazel Pardilla live. Clay? Yes, Audrey, inireklamo ng ilang senior citizen at persons with disability ang pagboto sa Morning Breeze Elementary School sa Caloocan City. Malabo na ngang mga mata o hindi na nakakakita ang ilang senior citizen at may kapansanan, madilim pa ang covered court na ito sa Morning Breeze Elementary School sa Barangay Bagong Barrio, Caloocan City. Hirap tuloy at tumagal pa sa paghahanap ng kanilang present number at pangalan ang mga nakatatanda at PWD, habang napilitan namang gumamit ng flashlight ang mga nag-aasikaso sa mga botante. Hindi naman daw, Audrey, brown out, pero ayon sa kawani ng school, nakalimutang buksan ang isa sa mga switch ng ilaw. Bandang alas 9 na ng umaga nang lumiwanag ang covered court matapos mailawan ang lahat ng bumbilya. Pero Audrey, may hinaing pa rin ang ilang senior citizen. Wala kasi sa court yung mga ballot box. At kung walang kasamang kaanak, yung mga clerk ay yung naguhulog sa kanilang balota. At gusto nila sila mismo sana yung maguhulog nga nung kanilang mga balota. Ayon sa election officer sa Morning Breeze Elementary School, sa baba ipinwesto ang botohan ng mga nakatatanda at may kapansanan para hindi na sila mahirapan na magpanhik panaog. Pinapipirma ng waiver yung mga botante na hindi mahulog yung kanilang balota. Sa ganitong inconvenience, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, mareresolba rin sa mga susunod na panahon sa harap yan ng pagsulong ng early voting law. Samantala, Audrey, 9:30 ng umaga nang makaboto na rin sina Caloocan Mayor Along Malapitan at kanyang ama na si Congressman Oka Malapitan sa Morning Breeze Elementary School. At ngayon, Audrey, nandito tayo sa Bagong Silang Elementary School. Dito yan sa Barangay 176 sa Bagong Silang North, Caloocan, kung saan may 107 na polling presence at nasa 16,000 yung inaasahang boboto. Audrey, ito nga Barangay Bagong Silang, yung pinakamalaking barangay dito sa Pilipinas at may pinakamaraming botante. Audrey? Maraming salamat, Clazel Pardilla. Samantala, kamustahin naman natin ang botohan sa Davao del Sur. May ulat ang ating kasamang si Regine Lanusa live. Regine? Yes, Audrey, hanggang sa ngayon ay dagsa pa rin ang mga tao dito sa Apolinario Franco Senior Elementary School dito sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, dahil ang lahat ay gustong bumoto upang masuportahan ang kanilang kandidato. Audrey, wala pang alas 7 ay nagsimula nang dumagsa ang mga tao dito. Karamihan sa mga tao dito ay mas piniling maagang bumoto upang madaling matapos. Marami ring senior citizen ang pumunta at bumoto ngayon, ito'y kahit pa nahihirapan na silang maglakad. Ayon sa kanila, gusto nilang i-exercise ang kanilang right to vote. May mga nakatalaga namang tao na siyang tumutulong sa kanila, lalo na sa pag-akyat sa mga hagdanan upang hindi rin sila masyadong mahirapan. Maliban sa mga senior citizen, marami rin ang mga taong hindi pa alam kung saan ang kanilang presinto. Buti na lang at may mga volunteers. Samantala, dahil sa dami rin ng mga tao ay nag-deploy na ng kapulisan upang masiguro ang kaligtasan ng mga bontante. Maliban nga sa kanilang desk sa labas ng eskwelahan, ay meron ding nagpapatrolya sa loob ng paaralan upang masigurong walang lalabag sa guidelines ng COMELEC. Audrey, mula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito ay naging matiwasay naman ang botohan dito. At sa ngayon nga ay kadadating lang ni Senator Ronald Bato de la Rosa dahil dito din siya bumoboto at sa kasalukuyan ay bumoboto na rin ito. At yan muna ang pinakahuling update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Regine Lanusa. Samantala, ilang senior citizens na nahirapan pumunta sa kanilang polling precinct, pinayagan ng bumoto sa itinalagang covered court sa Quezon City. May ulat si Bea Bernardo live. Bea? Audrey, patuloy ang dagsa ng mga residente sa mga paaralan sa Quezon City para bumoto sa barangay at SK elections ngayong araw.
Sa Quezon City High School, medyo nahirapan ang mga botante na hanapin ang kanilang mga presinto. Kwento ng isang residente, tila nagbago ang sistema sa paaralan dahil hindi naman raw siya nahirapan hanapin ang kanyang presinto noong nakaraang halalan. Ang mga senior citizen naman at mga PWD binibigyan ng opsyon kung gusto nilang pumunta sa kanilang presinto o sa covered court ng paaralan na lamang bumoto. Tutulungan sila ng mga election officers. Sa Pasong Tamo Elementary School naman, kung saan nagsasagawa ng automated elections, maliban sa ilang issue ng paper jam, ay matiwasay ang isinasagawang eleksyon. Nasa 142 barangay ang Quezon City, 160 o 169 ang polling precinct sa lungsod. 3 malls din sa lungsod ang magsisilbing polling precinct para makaboto ang mga residente. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bea Bernardo. Samantala, tuloy ang pagboto ng mga residente sa mga paralang nasunog sa Maguindanao. Sa inisyal na investigasyon ng COMELEC, sinadya ang pagsunog sa mga paralan sa Barira, Maguindanao. Layunin umano ng pagsunog na hindi makaboto ang mga botante ngayong Lunes. Kailanman ipinag-utos ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ituloy ang halalan sa nasabing mga paralan kahit ito ay bahagyang nasunog. Pinaalalahanan naman ang mga botante na ipakita lang ang kanilang mga COMELEC ID kapag nagtungo sila sa kanilang mga presinto. Samantala, naging matagumpay naman ang early voting hours na ipinatupad. May ulat si Luisa Erispe. Luisa? Audrey, halos nasa kalahating araw na nga tayo ng barangay at SK elections at ayon sa COMELEC, masasabi na naging matagumpay ang isinagawa nilang pilot test ngayong eleksyon. Kung ang pag-uusapan ay ang early voting hours kaninang umaga, masasabi na naging matagumpay ang pilot testing nito sa Muntinlupa City dahil naging blockbuster umano ang pila ng mga senior citizens at PWD. Marami rin anya ang mga nakaboto. Kaya lang nagkaroon ng kalituhan ang ilang mga senior citizens sa ibang bahagi ng bansa at maaga ring pumila sa mga presinto. Kaya naman humihingi ng paumanhin ang COMELEC sa naging kalituhan at tiniyak na sa susunod na botohan kapag napatupad na ang early voting hours ay magiging matagumpay na ito sa buong bansa. Pagdating naman sa pilot testing ng automated elections, may ilang VCM na anya ang nagloko. Nagkaroon ng problema dahil nga sa luma na at maraming beses na itong nagamit. Pero agad din naman anya itong naisaayos ng mga tauhan ng COMELEC at tiniyak na hindi ito makakaapekto sa boto ng ating mga kababayan. Samantala, Audrey, sa ngayon patuloy din ang pagmomonitor ng COMELEC sa botohan sa iba pang bahagi ng Pilipinas at lumalabas na nagkaroon nga ng shooting incident kaninang umaga sa Datu Odinsinsu at Maguindanao del Norte at may 2 nasawi. Ayon kay Garcia, sa ngayon ay pinaghahanap na ang suspect sa likod nito at nagsasagawa na ng manhunt operation ang Philippine National Police. May isa pa namang shooting incident na napaulat sa Butig, Lanao del Sur kung saan asawa ng isang incumbent na barangay chairwoman ang nasawi. Patuloy din itong iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Umaasa naman ang COMELEC na ngayon ay aabot sa 75 hanggang 80% ang magiging voter turnout sa buong bansa. Audrey, sa ngayon nandito ako sa command center ng Commission on Elections kung saan natulong-tulong ang iba't ibang ahensya para nga sa mga matatanggap na reklamo hinggil nga sa nangyayari sa eleksyon. Sa ngayon ay sa aking likuran kadarating lang ng spokesperson ng Department of Education na si Attorney Michael Powa at mamaya ay hihintayin natin ang ilang update mula sa kanya hinggil nga sa mga reklamong na tatanggap nila dito nga sa eleksyon. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, ipinatupad na ng Philippine National Police ang liquor ban ngayong araw ng pagsisimula ng botohan sa barangay at SK elections. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, may ginagawa na silang mga hakbang upang matiyak ang maayos na halalan. Handa na rin ang PNP na aksyonan ng anumang magiging aberya ngayong eleksyon. Naniniwala si Fajardo na magiging matiwasay ang eleksyon kung magtutulungan ang lahat ng sektor ng lipunan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tuloy kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.